So hello guys, welcome to our vlog 3J 3D Prints. So sa harap natin ngayon, kung makikita nyo, so ito yung machine na ginagamit ko pag ako ay nagpiprint ng mga 3D. So this is a Bambu Lab X1 Carbon with AMS. Yan, AMS stands for Automatic Material System. So kung mapapansin nyo, meron akong 4 materials na iba't ibang kulay. So I have white, black, brown, and red. Okay, so ginagamit ko yan technically kapag ako ay gumagawa ng mga projects. So for example this, so ang ongoing print niya is yung adjustable phone holder. So last piece na yan actually, na-print ko na yung mga iba pang mga materials ko. So I'm gonna show you guys. Yan, so ito yung workstation ko. Yan, dito ako gumagawa ng aking 3D. So kung mapapansin nyo, ito yung Bambu Lab. Yan, I'm gonna minimize. Yan, so ito yung Bambu Lab system. Meron the preview. Yan, diyan ko siya pinapatong. Yan. Then kapag ipiprint natin, so obviously kailangan natin siyang i-slice. So since na-slice ko na, yan, dito tayo sa preview. Yan, so yan na siya guys. Yan na yung itsura niya kapag piprint na. So then kapag kinlik nyo tong print plate, so automatically since si Bambu Lab natin ay naka-connect sa cloud, so magsasend siya dito directly. So yan na yung pinaka item na ipiprint natin. And by the way, this Bambu Lab touchscreen nga pala siya. Yan, so mapapansin nyo. Yan, so yan, piniprint natin siya. So yan siya sa loob guys. Yan, so ang kagandahan dito sa Bambu Lab machine natin guys, high precision siya. So nabili natin tong machine na to all the way from Canada kasi wala rito sa Dubai. So ngayon ay in-order pa natin to sa Canada at pinaship natin papunta rito sa Dubai kasi as per the review, pinakamaganda para sa akin na brand ng 3D printers nowadays is Bambu Lab. So meron na nga pala siyang Bambu micro lidar. Yan. So precise siya. So nililaser niya yung bawat layers na inaano niya na materials or PLA. So kapag nakadetect siya ng any spaghetti or any error to the print, automatically magi-stop yung system. So unlike ng mga ibang printer natin guys na makikita sa market, auto siya. So kahit na mag-spaghetti o magbuhol-buhol yung prints niya, dire-diretso pa rin siya. So you are ending up wasting your PLA material. Yun lang yung downside niya. Tsaka occupied nga pala siya ng LED. Yan, kung makikita nyo, may LED siya sa loob. So pwede natin siyang patayin dito. Yan. So yan, so pinatay natin. Yan, napansin nyo, namatay. Bubuksan natin. Yan. So yan LED na yan ginagamit natin usually kapag nakasarado to. Yan. Pag nakasarado yung pinaka salamin niya, diyan pag gusto mo silipin yung ginagawa mo, so makikita mo siya diyan. Yan. At saka nga pala guys, I'm gonna share with you the most coolest thing dito sa machine na to, meron siyang camera. Yan. So makikita niyo yung camera, yun yung maliit na yan na nasa tabi ng ilaw. Diyan nakaano yung camera. So papakita ko sa inyo. Yan. So ganyan yung itsura niya kapag pagka panonoorin natin siya. So ito. So yan, naka-connect siya sa Bambu Lab. So makikita natin through the device kung ano yung piniprint sa loob through the cloud. At saka pwede rin kayong mag-download ng app sa inyong mobile phones wherein kahit nasaan kayo makikita nyo yan. Yan. So makikita nyo sa video guys yan. Actual printing yan. So habang nagpiprint siya, so dyan nakalagay yung So habang nagpiprint siya, nakikita nyo yung ginagawa ng machine. So kagandahan dito guys, since it's a cloud based, so kahit nasa trabaho kayo o may ginagawa man kayong o kahit nasan man kayong parte ng mundo, as long as yung machine natin is naka-connect sa internet, so technically mare-recognize pa rin yan. O kumbaga, as long as na yung machine natin is naka-connect sa internet, you can access the camera. So kahit na may ginagawa kayo or may pinuntahan kayo sa labas, mamomonitor mo. So 8%, which 313 layers yung kailangan niyang i-print, and 1 hour. Yan, 1 hour and 37 minutes para matapos tong piece na to na ma-print. Yan.
So here, sa second options natin, meron dyan yung temperature axis. Yan, so makikita nyo yung temperature ng inyong nozzle. Yung 35 degrees, yan yung heat bed. So, yung umiinit po yan. Yan. Yung ano na yan, hot surface. Yung pinaka-plate niya na yan, umiinit yan. So, dyan kumakapit yung tinatawag nating PLA o yung materials or filaments natin. Tapos, 30 degrees Celsius yung ambience dun sa loob. Then 100% is for the speed. So kung medyo nagmamadali kayo, pwede nyong baguhin yung speed na yan. So once you click it, standard. So merong ludicrous, yung pinakamabilis, sport, fast, and standard. As the standard and silent is yung tahimik niyang mode. Okay? So meron tayong 3 modes of what do you call this, ng speed in doing the printing. Pero usually sa mga ginagawa kong projects is naka-standard lang ako. Yan, standard lang lagi yung ginagamit ko kasi sometimes kapag mabilis, medyo nagkakamali yung precision ng machine. Yan. So parts and auxiliary, yan, yung fan natin yan. So meron chamber fan, auxiliary fan. Auxiliary fan yung ayun, yung nasa pinaka, kung makikita nyo, yung sa pinaka nozzle niya, may fan na umiikot. Yan. Auxiliary fan, yan yung fan. Then ito yung part fan. Yan. So meron silang 3 fan na gumagana. So yung ventilation sa loob, mami-maintain yung quality at yung ano ng print. So nakakatulong yung ventilations natin. So yan. Pasok naman tayo dito sa AMS. So Bambu Lab AMS. So nung nakuha ko tong machine na to, combo sila. So technically Bambu Lab X1 Carbon, then Bambu Lab AMS, magkasama sila. So yan, makikita nyo, automatic yan guys. Papakita ko sa inyo. So yan, ganito lang ang tamang pagbukas niyan. Yan yung PLA. So nag-automatic siya. So kung ano yung kailangan niyang PLA, so from here, ihilain yan ng extruder ng AMS natin, papasok doon. Yun nakikita niyo yun. Lalabas yan dyan, papasok all the way to the nozzle natin para i-print. So kung ano yung kailangan niyang color, technically yun yung ihilain niya. So ang advice ko sa mga nagti-3D, so ang problema dito is kapag multicolor yung piniprint natin, matagal siya kasi kailangan niya pang humila pabalik ng material at magpasok ng panibagong kulay na ipiprint. So especially kapag through the same layer maraming colors, mas matagal yung printing natin. Kaya usually ang ginagawa ko guys is same color lang. Ngayon kapag may mga orders tayo like multicolors, yan, doon wala tayong magagawa, but we need to go ahead and do yung requirement ni client. Okay, so yan, so makikita nyo yan, napaka-precise niya. So bakit nga pala siya X1 Carbon? So kung mapapansin nyo, it's carbon kasi yung rails niya ng loob is carbon na. Yan, it's carbon na. Yan, makikita nyo guys, yan, carbon na. So technically hindi na tayo masyadong maglalagay dyan ng mga grasa. So unlike ang ginagrasahan lang natin is yan, yung mga screws na yan. Kailangan yan every 3 months is lubricated yung mga screws na yan. So yan yung nagko-control ng up and down ng ating bed. Yan, so makikita nyo yung ating printing bed dyan nakakonekta. So yung mga basura nga pala guys, dito siya napupunta. So after natin mag-print, pag nagpapalit siya ng kulay, dyan napupunta sa likod. So pansinin nyo, meron na akong ginawang sauran dyan. Yan, sa butas na yan guys. Dyan nalalaglag yung mga waste. At ganito yung itsura niyan. Yan, pinakita ng anak ko, diba? Yan. So yan yung mga poops kung tawagin ng mga wastage ng Bambu Lab. So eto, overall, yan yung machine na ginagamit ko and I created a lot of works through this guys. So ito yung for the intro natin, pinakita ko sa inyo yung machine natin. So abangan nyo for the next video, i-feature naman natin yung mga options o ano yung makikita mo dito sa machine na to. So please like,
comment whatever your questions is through 3D printing. So, kung ano yung nalalaman ko, i-share ko sa inyo yan guys. At saka sa mga beginners ng 3D na gusto mag 3D, subscribe lang po kayo. Then I'm gonna give you tips kung paano natin ma-achieve yung mga smooth printings natin. So, maraming salamat guys. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and like our Facebook page. So, see you guys. Maraming salamat. Hold lang tayo for the next video.